At narito na po tayo. No? Happy and hope-filled New Year 2026 po sa ating lahat. Isang pinagpalang gabi and welcome to another live broadcast na unang-una sa taong ito ng 2026. At alam mo, magandang pag-uusap ang gagawin natin, no, Reza, dito sa ating What's Brewing. Gaano ba kahalaga ang pagkakaroon ng isang biblical na pag-iisip? No? Pag sinabing biblical, ito yung tinuturo natin na sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Sa kabuuan ng taong ito. Okay? At of course, we come from what we are as a church, as ecclesia. No? That's the Lighthouse Bible Baptist Church. And we are careful to do things that please God. Sigurado ako na magiging very relevant po ito sa ating mga kababayan, kayo lalo na palagi nakikibahagi sa programang ito ng Lighthouse Cafe. Alam niyo po, Bishop, recently po ayun, naglabas ng datos ang DOH, no, na halos 1,000 callers daw po ang tumawag sa DOH Mental Hotline noong December 21 hanggang January 2026. So, tumaas nga raw po yung number ng callers at kung saan ang common problem daw nila ay love life, anxiety, at depressive symptoms. So, yung maraming mga issues, Bishop, na pero siguradong sakto po yung magiging pag-uusapan natin ngayong buong araw na to. At sa Espresso Stuff naman po, starting the year right, pagdating sa ating finances, ang pag-uusapan kasama po si Vincent Acosta. And sa Health Talks naman, having the right biblical mindset and outlook pa rin po ang pag-uusapan. Kasama naman po si Dean Camiro na isang psychologist. So we hope you'll be blessed with our topics tonight. Stay with us for an hour of good talks. Ako po si Reza Abante Yebra. At ako naman si Bishop Ruben Abante. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe. Alam mo, ako ay natutuwa sa topic natin ngayon sapagkat laman ito ng lahat ng ating pagtuturo, no, sa pulpito ng Lighthouse Bible Baptist Churches all over the country. At lalo na, ito ay dapat makaabot ng tulong, no, kamalayan, kasanayan, equipping para sa lahat ng ating mga kababayan na sa pagpasok ng taong 2026, yung bang nauunahan ng pagdududa, no, ng agam-agam, ng takot, no, nang parang ala na ba tayong pag-asa with all the issues that we face in life. At tama-tama naman dito na, well, actually regular ang ating mga guests ngayon, pero para sa akin katangi-tangi itong mga ito. Unahin natin ang nasa studio natin, of course, si Attorney Moses Rivera. Magandang araw sa iyo. Magandang araw po, Bishop. Magandang araw po, Miss Reza. At Happy New Year po. Happy New Year. Napakaganda po ng ating tema. At isa pong pribilehiyo na nandito po ako sa unang-unang episode po ng Lighthouse Cafe for 2026. At meron naman tayong isa nasa Zoom. Ayan, no? Batang-bata ito, Reza. Si Dr. Robert Manawis. Magandang araw din sa iyo, Dr. Robert. Magandang araw at gabi po, Bishop Ruben at Reza and Attorney Mo. At sa kagalakan po na maging kabahagi ulit ng ating Lighthouse Cafe. Yes. Alam mo, tinatanong ako kung sino maaaring i-guest natin. We were thinking of people siguro na known sa mga public na mga discourse ang iniisip natin. Pero mas maigi na within our ministries, within the Lighthouse Bible Baptist Churches. At lalo kayo because you are not simply members or bahagi kayo ng Lighthouse, but you are yourselves leaders. Di ba? So, ikaw, Dr. Robert, ikaw isa sa mga leaders and you are one of the pastors men dito na inaasahan. No? Medyo significant yan. So, anong background mo, Dr. Robert? Well, magandang gabi po. Ako po ay by profession isang registered medical technologist. Pero sa ngayon po ako ay nasa business at nagmamanage po ako na isang diagnostics company sa biyaya ng Panginoon with around 230 people and based all over the Philippines. At meron din pa akong pribilehyo na binigyan ng Panginoon, Bishop, na makapagturo sa
several universities. Yes. Okay, so you are not only a leader dito sa church natin, you are yourself a businessman and you are an educator. Opo. Abay, marami ito. Of course, you are a family man. Okay? Opo. Iniisip ko nga, significant din siguro makausap natin ang wife mo sapagkat she is a professional in her own right. Pero ikaw na yan, dala mo na yan. Okay? Ang isa pa, of course, si Atty. Moses, hindi na bago sa atin ito. So, Atty., you of course, we know you as a legal person, but what else do you do? Bukod po sa aking profession bilang isang abogado, ako po ay nagsimula bilang isang parte po ng pastoral staff ng Lighthouse Bible Baptist Church. Yes. So ako po ay isa sa mga preachers, and of course, I used to handle po yung ating youth ministry. Sinimulan din po natin yung ating pong sariling legal arm ng ating pong TGLFI, yung pong LAP, Legal Aid Ministers and Partners. So yan po ay nagkakonduct ng mga legal aid and of course yung mga jail visitation po. In cooperation of course with our different churches throughout the Philippines. You do a lot of things, Opo. no? And you are with what outfit or government arm? Currently, I am also a state prosecutor with the Department of Justice. So, yan po yung aking Medyo significant yan, Atty. Moses, ano? opo. Pero naniniwala tayo kasi, Dr. Robert at Reza, na bilang church ay hindi lang tayo panglangit. We do not simply tell people to be prepared, no, to see God, to meet God, but to live lives dito sa mundong ito. Sapagkat yun ang inaasahan sa atin eh. We have to be lights in this world of darkness. We have to be salt, di ba? Sa lahat ng ating kinikilusan. So we actually teach everyone na while we talk of things spiritual, no, sa mga pagtitipon natin bilang gawain ng Panginoon, pero dala-dala natin yan sa lahat ng aspekto ng ating buhay. Hindi ba, Reza? Tama po yan, Bishop. And even po dito sa community natin, isip ko lang po, during your preachings din po, you keep on mentioning, hindi naman sila makikinig sa mga preaching kung sila ay gutom. So, yung impact po not only for spiritually but physically that we can give, no, sa ating, even sa ating communities near our church ay natutunan din po natin at ganoon din po yung ating ginagawa. Ikaw mismo, Reza, you are yourself in research. Yes, ano, market diba? research consultant po by profession, day profession, and ito rin po sa GCTV na operations din po. Ay palagay ko dapat malaman ng ating mga taga-subaybay na syempre dahil ang pinaka-platform po ng medyang ito ay of course ministry ng church. Pero alam niyo po napaka-relevant ang lahat ng ating katuruan sa pang-araw-araw na buhay. What can you say about that, Dr. Robert? Yeah, tama po, Bishop. Kasi ang sabi niyo nga po, magmula sa salita ng Panginoon, ang buhay natin nung tayo ay iniligtas ng Panginoon, ay iniligtas for a particular purpose. And that is to work for God's work. At naalala ko po, sabi niyo palagi sa pulpito na tayo ay mga ginawa ng liwanag ng ating Panginoon. So dapat magningning ang ating mga buhay kung saan tayo nilagay ng Panginoon. Okay, thank you. Meron tayong isang tema sa taong ito na inintroduce natin nung linggo lang, no? And that's all about how God works in us. And He works in us, no? Of course, through His Word, sa lahat ng teachings, and through the Spirit, sapagkat tayo nasa Kanya, no, He works in us so that we can do what is well-pleasing sa Kanyang harapan. Okay, Atty. Moses, medyo mag-ano ako ng ilang technical na bagay. Sapagkat how do we appreciate yung pleasing God and pleasing man? No? In terms of law. Pero teka muna, nakikita ko ngayon si Dr. Aika Isidro. Ayan. Well, Dr. Aika, welcome. Happy New Year sa iyo. Hello, Atty. Moses and Dr. Robert. Good evening po sa inyong lahat. Okay. Pinag-uusapan natin yung ating theme and how this should relate sa pang-araw-araw na buhay, no, mga practical na buhay
ng mga mananampalataya. We want to be a church na hindi lang panlangit kundi relevant sa buhay ng mga tao. Ikaw ay isang doktor, you're a medical practitioner. So, Dr. Aika, describe to us what you do actually as a medical person. Yes, Bishop. I'm an adult kidney doctor or nephrologist po, currently practicing here in Isabela. So we encounter patients with kidney failure, usually on dialysis already. I handle a hemodialysis unit in the city of Ilagan and also practicing po in several clinics here in Isabela. Ayun. Nakasentro kayo sa saang lugar sa Isabela? You're in Rojas, Ilagan, ano pa? Rojas, Kawayan, and City of Aha. Ilagan po. Okay, so you have both a diagnostic center and a dialysis center. Tama 'yon. Tama, Pastor. Dun sa clinic po na pinagpa-practicean ko, we have a diagnostic clinic in Rojas and Aurora, Isabela, and then yung hemodialysis unit po in Ilagan, Isabela. And you are not simply doing this as what? As business o kaya because you're a doctor. You are doing this as part of who you are as a child of God and as part of Lighthouse. Tama ba yun? Tama po yun, Bishop. No? Lalo na po we cater to patients who are vulnerable. No? And madali po since they listen to medical doctors. No? It's very easy to converse with them in terms of faith, no, and sharing the gospel. And very blessed din po tayo na we have a unit na especially sa dialysis unit po, no, napakadali pong makirelate with them in terms of discipleship kasi po nasi-share po, no, dun sa unit din ang salita ng Panginoon. That's great. Okay, now I get to my first question. I'll go back. We're talking about, syempre, ang default natin as a church, as Lighthouse Bible Baptist Church, is to please God. But you are in your respective engagements, kabuhayan ninyo, business ninyo, so that somehow you can please people, kliyente, customer. So how do you differentiate that? With which one comes first? Attorney Moses, ikaw. Napakagandang tanong po niyan. And I was actually thinking kanina, no, every time the new year enters, no, as we enter the new year, ano yan, no, puro projection, no? Lahat ng mga kumpanya, ano yan, planning. Ano bang panibago nating quota? Ano bang bagong produkto? Ano ba ang trends? Ano bang babasukin nating industriya ngayon na mas magiging financially viable? So ganyan po ang pananaw ng mundo, no? That's the difference with how we are as mga mananampalataya. Kasi tayo ang lagi nating, and yun yung tema natin ngayong taon, di ba? We are working towards yung realizing how we can be God-pleasing, di ba? What we can do so that we can be pleasing in His sight. And that's very good kasi yun po is a realization that it will never be how we perceive things to be. Ang importante po doon would be what is God's perception of what we do. Pero Atty. Moses, Reza, at kayong dalawa dyan sa ating online, ang tao naman naturalmente na pagpasok ng taon, syempre gagawa nila lahat yung bang magsusuot ng kung anong mga bibilog-bilog para swertihin sila, magsasabit ng kung ano-ano, di ba? Aayusin. Why? Sapagkat ang gusto nilang taon ay para sa kanila, that they may be pleased. Okay? So yun, natagdagan pa tayo ng tatlo na yan. Pleasing yourself, pleasing your clients, no, pleasing people. Syempre kung halimbawa may politiko dito, pleasing yung kanilang di ba? Constituents. And then pleasing God. So how do we determine this? Kayo mismo bilang meron kayong mga fields, meron kayong mga expertise, So how do you balance that? So for example, Pastor, I am in the legal field. Ngayon, kakapasa lang ng ating GAA, yung panibagong GAA natin for the year 2026. No? So, and of course, may mga priority bills din na mga gagawin. Of course, ang mga batas ay para sa ikabubuti, supposedly, ng ating mga kababayan. No? So gagawa tayo ng, for example, for healthcare, gagawa tayo ng mga batas for education. No?
Pero will it really address yung ating mga pangangailangan? Kasi that will be the frustration. Kasi if we develop laws and hindi siya magde-deliver, then we just realize na parang sa dinami-dami ng in aid of legislation na inquiries na Yes. ginagawa natin, di ba? Pero wala namang nababago. Parang it's very frustrating. And that is just a reflection of what the Apostle Paul said in Romans, that for the law was weak in that it was in the flesh. No? For what the law could not do in that it was weak through the flesh. So, ibig sabihin, yun talaga yung magiging infirmity ng batas. Yun yung magiging infirmity of the things that we do. Kaya nga, maganda po yun. Is it an admission that you say na ang batas ng tao ay weak? Sapagkat yan po ay likha po ng tao. Di ba? Ang perception ko po dyan ay parang net. No? So, magkakast tayo ng net. Gaano kaliit yung net, yung butas ng net natin? Malaki ba o maliit? Kasi baka mamaya, magcast tayo ng malaking net, malaki yung mga butas, wala tayong makuha. Pag masyado naman maliit yung net na inan natin, pati yung mga hindi natin intended na maapektuhan ng batas natin, maapektuhan. Okay. But of course, we understand na yung reference that the law was weak because the law, whatever law it would be, or the law of Moses, cannot make man perfect before God. Yes. So the Lord Jesus Christ came. Yun ang weakness doon. Pero tama yun sinabi mo. Weak pa rin ang law in all other matters. Right. Yes po. Okay. Because there is no universal definition of law. What is the law? It's a tool. It can be a platform. It can be a source of income generation. So, gumagawa tayo ng mga batas basically because we would like to, to control and to equalize and to create an even playing field for everyone. Tama bang sabihin na gumagawa tayo ng batas to do good to man? Yes. And Okay. even for example, the General Appropriations Act is supposedly a measure of good. Kasi binabudget natin eh. So sinasabi natin, ito yung mga dapat paglagyan ng pera. But as we have seen, itong mga nakita natin through the inquiries, legislative inquiries na nakita natin meron pala mga tinatawag na unprogrammed appropriations. Meron pala tinatawag na mga insertions. May mga tinatawag na bicameral insertions. Na ito yung mga part ng batas. So, we can see na while ito ay batas, which is supposedly for our good, hindi siya nag-work for our Inuna muna kita Rule of tanongin kasi thumb. medyo technical itong mga ito. Now, one last before I get to the other two, no? Will pleasing God, not please man? Ay, hindi po. Pagka tayo po ay gumawa ng mabuti, definitely, yan po ay nagbubunga rin ng kabutihan sa kapwa natin. Okay. So, ibig sabihin, maganda pala na ang kaisipan ay hindi lang gumawa ng sang-ayon sa batas ng tao, unahin ang kalooban ng Diyos at magiging mabuti ito para sa tao. Opo, kasi ang sabi po ng Biblia, pagka ginawa natin ng kapuri-puri sa Diyos, kahit yung ating mga kaaway, ay mabe-benefit po. Well, palagay ko may sasabihin dyan yung dalawa. No? Unahin natin si Dr. Aika. Dr. Aika, you are very well versed in helping people. Di ba? Yes. Lahat ng ginagawa mo, tulong sa taabot sa tao yan. Pero, ano ang tulong ng iyong pagiging mananampalataya? Yung takot mo sa Panginoon, yung pag-iingat mong gawin ang kanyang kalugod-lugod sa Kanya in helping people. Nararamdaman, Pastor, ng pasyente, ng community, no, na iba yung compassion, iba yung care na binibigay ko as a Bible-believing Christian sa mga pasyente natin, no? And importante din pa, hindi lang din yun ang important, no, yung compassion and care, pero dapat may certain degree of competency. Kasi Of course. dapat tama yung binibigay mo sa patient, you are very well updated since medicine is very dynamic. May mga Yeah. na-update na guidelines. And sabi nyo nga, Pastor, as doctors, I should be well versed in giving the proper management to patients. So nandyan, Pastor, sa mga doctors po, may continuing medical education where we get updates, no? Para updated din po yung mabigay namin na treatment sa patient. And sa tingin ko, with being competent, with being compassionate, caring, no? And Bible-believing Christians sa pananampalataya, nararamdaman po yun ng pasyente as well as dun sa community.
parehas din po how I relate to my colleagues. Hindi naman po when medicine hindi naman sa pasyente lang, no. So even to my colleagues, sa mga nagre-refer sa akin at nire-referan ko, they know how I converse and how I appear, even sa physical appearance, pastor, how I appear honorable and respectable to my patients, and even how I post or how I relate in social media, no. Kasi sometimes it is very palpable sa patient how they see you in social media, Yes. how you converse sa social media. Even as doctor, iba kasi yung tingin ng mga patients when they see doctors in social media. So I'm very mindful, no, of what I do in those platforms. Magaling, ano? Ibig sabihin, your carefulness in pleasing God Right. adds more care, Care and compassion, na compassion nararamdaman sa talaga ginagawa ng mo para sa pasyente. tao. Yes, Okay. Hindi trabaho lang. Hindi ba? Well, maganda. How about Dr. Robert? Ikaw, you're a businessman, you're an educator, no? And you are in many areas, no, ng engagement. So, kapaki-pakinabang ba talaga, Dr. Robert, yung ang default natin? Una muna, let's please the Lord first. And all other things beneficial sa tao mangyayari. Yeah, tama po, Bishop. In fact, as a businessman first po, ano, ay palaging sa dami po ng mga temptations na dumarating sa mga transactions, may mga usapin ng mga offers. Pero ang kapalit po noon ay ile-let go mo yung mga virtues, mga biblical principles na kinalakihan mo. And so I always go back into determining who am I? Ano nga po ba ang identity ko? I am Christ's. And if I am Christ, then ang sabi po doon sa Colossian that we work heartily as for the Lord. So hindi, although mabigat po sa akin minsan i-let go ang mga transactions na malalaki like worth millions, but when I stand on biblical grounds, kung ano po ang tamang pamamaraan ng pagnenegosyo at pamamaraan ng pakikipag-transact sa mga customers and even sa suppliers, masaya po ako, Bishop, na i-let go kahit malakihang transaction kasi alam kong i-let go ko ang material things, but I stood ground on what those Holy Scriptures, what the Word of God says. And it gives me peace of mind. And I am also happy. Kaya ang pagkakaroon po talaga ng tamang angkla or anchor, and that is the Word of God, sa mga ginagawang business decisions ay napakalaga kasi napaka-tempting po talaga ng iba't ibang mga transactions sometimes. And it's really very important, yun pong panalangin. In fact, sa kalagitnaan po ng mga ganong transaction, minsan nananalangin po ako, Bishop, and I'm asking the Lord to give me the right decision and wisdom. Kasi di po ba tinuturo nyo sa amin that the beginning of wisdom is the fear of the Lord. Natatakot po ako dahil alam ko babalikan ako ng salita ng Panginoon kapag hindi ko sinunod ang sinasabi ng salita ng Panginoon. And alam niyo po sa umpisa, ang mga kausap namin sa mga transactions na ganyan ay nagagalit. And in fact, they would even call me arrogant for not yielding to what they want. Kasi iba naman daw ay nagbibigay at bumibigay. Pero later on, nakikita ko po na iba ang nagiging treatment nila sa Okay. amin, sa aming kumpanya. Kaya po sabi ni Attorney Mo kanina, kapag binigyan mo sila ng tamang treatment at tamang tayo, eventually they will also respect and honor you. Okay. Ang sinasabi mo, Dr. Robert, medyo matindi itong usapan na ito, Attorney Moses, ha? Yung the pleasure of God rises above all things like ano ba ang kalakaran, ano ba ang tradisyon, ano ba ang nakasanayan sa industriya, ano ba ang legal, ano ba ang moral. Tama ba yung sinasabi ko?
Ibig sabihin lalagpasan mo ito para mabigyan mo ng kaluguran ng Panginoon. And then pag nangyari yan, mabe-benefit pa rin ng tao? Paliwanag mo. Bishop, yung sa gagamitin ko lang po isang example, no? Sa teaching naman ito. Meron pong nagkaroon ng alleged cheating. No? Yan ay pagkatapos na sa loob ng classroom ay kagaya na sinasabi ni Doc Aika, na meron dapat compassion, meron competence, at meron care. At pagkatapos mo pinakita yon ay nagkaroon pa rin ng lakas ng loob yung ibang estudyanteng mag-cheat kasi mahirap po talaga, no? Ang third year life sa mga ganitong kurso ay mahirap. Nung nalaman ko po yun, I talked to the whole class para hindi naman po ma-pinpoint yung isang estudyante na gumawa nun. And I told them, you are going to become medical doctors in the future. And this is not right that you start cheating now. So I told them, I am now contemplating whether I will disregard this quiz kasi matataas naman yung scores ng iba, no? And what is really sad is the one who allegedly did that was not a bad or poor student. Talagang magaling, no? Pero sa pagnanais nila na makakuha ng mataas na marka, ay nagawa nila yung ganong klase ng boldness. And this is where stern warning had to be addressed. So I told them, next meeting, we are going to have a quiz. I am not going to be doing any lecture today, and you better be prepared. And then I walked out. Alam niyo po, when I met them again, some of them came to me and they said they cried after that. Kasi sabi ko po, you are dishonoring the sacrifice that we are doing in the preparation of the lessons and the lecture. And this is not right. So when we make those kinds of stand, so hindi naman po yung ako namalo, hindi rin ako nang hampas, but then I told them, you do not want me to bring my being CEO in this classroom. You will not like it. Yun lang po yung huling binitawan kong sa iyo. Right. At alam niyo po, pagkatapos po nun, fast forward dun sa evaluation kasi may student evaluation po at the end of the term. Yun po yung forward ko sa inyo, Bishop. They gave a very, very high remark. Medyo dangerous po yung ganun, but I just thought that it is important to tell students the right discipline and also the right mindset, the right attitude, because Dr. Aika was saying competence must be there. And in order for competence to be present in any kind of profession, kailangan meron pong pagsisikap, merong diligence na dapat nila matutunan sa early part. Napakaganda nito, Attorney Moses. Yes po. Di ba? Abe, a few people will realize this. Kasi syempre, ang pinag-uusapan palagi sa society natin batas, no? Kung ano yung dapat and everything, kung ano yung gusto ng tao. Ang susi pala dito, gawin natin ang kalooban ng Panginoon. And we will all go through everything. Yes po. Naalala ko po yung sinasabi po ninyo, no? Binigyan natin ng importansya yung virtues. At hindi yung end ang importante. Hindi yun nagbibigay ng kapurihan sa Panginoon, kundi yung bawat virtue na ina-exercise natin. Sapagkat sabi rin James, faith without works is dead. Yes. So yung working ng virtues ay importante. Well, kulang na kulang yung oras natin, Reza. Naalala ko rin, Bishop, yung tinuturo niyo rin po that is a good reminder po, no, to be peculiar and above the usual. So we are all working in different industries with different kinds of pressure. Peer pressure, pressure ng gobyerno, law, or whatever. Ayun but pala, what being above the what usual. we need to do is not just to pray, no, for our future, to pray for our country. Lahat naman magagawa natin ganun eh. Pero to live it and to bring all this in all areas ng society. Kaya ang tayo mga mananampalataya, talagang inuna natin ngayon na ang i-guess natin may kinalaman sa ginagawa, no, sa society, no, realities ito eh. Hindi naman pwedeng detach tayo. Well, napakaganda. Thank you so much. Thank you, Dr. Robert. Thank you, Dr. Aika.
Of course, Attorney Moses. Thank you rin. Okay. And happy New Year to you all. Wag po kayong aalis, magbabalik po ang Lighthouse Cafe. Okay. Welcome to Health Talks. The Department of Health recorded nearly 1,000 calls to its mental health hotline during the holiday season, with a surge on December 30 mainly due to relationship issues and mental health concerns. To quote, the number of callers rose on December 30, 2025, mainly due to relationship or love life problems, anxiety, and depressive symptoms. Ideally, Antoinette, sa pagsisimula ng taon ay very positive, subalit reality din naman na maraming causes of stress and even worry at the start of the year. Pero ikaw ba, Antoinette, kumusta ba ang pagpasok ng 2026 para sa iyo? Yes, and syempre tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sa panibagong taon na binigyan na tayo ay makapaglingkod sa Kanya. Pero totoo yan, no? Stress dahil meron tayong kinakaharap na sakit naman ngayon ng aking toddler. Pero nonetheless, we're still thankful. Pero tama ka, Harvey, no, na kahit na ano ang hinaharap natin at haharapin pa, ay yun nga, mayaman ang biyaya ng Panginoon sa atin to enable us not only to go through it, but to still be a blessing despite problems. So, kung ano man ang pinagdadaanan natin. So, gaano ba kahalaga ang pagkakaroon ng right mindset and outlook for this year? Kasama natin muli ang isa sa ating mga psychologists to discuss this. And welcome back to Health Talks, Ms. Ferdina Magada Camiro. Hi po! Ms. Hi Dean. po, good evening everyone. Welcome back, Ms. Dean. Yan, so napag-usapan nga natin, so almost 1,000 calls yung na-receive ng DOH na mental health hotline. So syempre, nabanggit nga dyan yung iba't ibang reasons na, of course, love life, relationship, anxiety, and others. Ikaw ba, as a psychologist, ano ba ang point of view mo dito sa naging surge na to think this is just a span of 2 weeks? Well, kasi, itong last 2 weeks, napaka-heavily emotionally charged days of the year talaga siya. And it comes with certain pressures and expectations. So, itong numbers na to is not really surprising. It's actually, I take it as a positive step na dinodocument na natin itong numbers na to kasi may mga studies na naginawa not only here in the Philippines but actually in the US na minomonitor nila itong mga rates. Sadly nga sa US, mas madalas may suicide rates pa during the holidays. So, para sa akin, maganda na that DOH is starting to pay attention, lalo na mas na-normalize yung pag-uusap about mental health, not only during the holidays, but any time of the year. Ayan po. Yan. And if I may share lang, no, Harvey, kasi tayo ay nag-i-implement ng paglipad program sa isa sa mga high schools na malapit sa Lighthouse, no. And although it is about anti-drug campaign, no, or para anti-dependency campaign, pero isa na rin sa we make it a point na pag-usapan na rin or open up na rin yung syempre yung paano ba natin matutulungan yung mga kabataan kasi we're teaching grade 9 students, so around 14, about mental health issues. At may isang session kami na natanong ko sila kung may nakaka-experience ba sa inyo ng anxiety, ng depression, ganyan. And surprisingly, halos sila nagtaas ng kamay. At yun nga, no, isa sa mga rason na na-share nila ay because of pressure, because of family problems, financial problems. So, totoo yun, napakaganda nung na-share ni Miss Dean na siguro tumataas yung mga rates ngayon kasi nai-report na sila. Whereas before, siguro underreported talaga yung cases, no? Pero, Miss Dean, tingin niyo po ba, ano po yung opinion ninyo? Siyempre, ang dami nating pinagdaanan as a country leading up to December last year. Yung mga current na government or political issues, mga corruption issues, ganyan. Tingin niyo po ba it added to the anxiety and depression among our kababayans? Yes, indirectly, but napaka-significant ng naging political climate natin last year. Kasi it was heavily publicized. Makikita mo, hindi lang siya nasa social media, hindi siya nasa TV, pati yung common Filipinos na pag-uusapan siya. And kapag paulit-ulit natin naririnig yung issues and balita ng corruption,
pati ng kawalan ng hostisya, nagkakaroon ng pakiramdam of hopelessness and helplessness sa ating lahat, which also compounds to the triggers of anxiety. So, um, it's about hitting the perfect balance. I would say kailangan aware tayo sa nangyayari sa paligid, but at the same time, do not let it get to you at such a level na yun nga, mat-trigger na yung anxiety natin at di na tayo makakapag-function. Mhm. You mentioned na hindi dapat ito yung mga magiging triggers or parang don't let it get to us. Pero ano ba yung mga factors dapat that we should consider or gaano ba kahalaga na magkaroon ng tamang mindset tamang pag-iisip at outlook sa pagsisimula ng taong ito? Magiging malaking factor din ba siya for us to veer away from these types of symptoms? Napaka-loaded na question. No? So, for the New Year, napaka-common and na ideal, lagi natin narinig na sentiment na New Year, New Me. So, parang starting something anew. But, ang isa sigurong message na dapat din na naiisip ng mga tao is that we are continuously being given a chance to start all over again. And itong having the right mindset or a new mindset for the new year is important kasi lagi nating na isa sa isip na hindi yun yung final. Kung ano man yung pinagdadaanan natin yan, hindi yun yung final. There is always a chance or opportunity for everyone to start all over again. And napakahalaga ng mindset dahil hindi naman natin kontrolado lahat. So, siguro yung that thought na kung ano man ang nangyayari sa paligid, just as I was saying na don't let it get to you in such a level, is may mga bagay na dapat tayong i-let go. Doon papasok syempre ang salita ng Panginoon na kaya nagkakaroon din naman ng anxiety is because there are things that we want to be sure kung ano yung outcome. But sabi nga, ang Panginoon naman ang may hawak, 'di ba? Look at the birds, and sabi sa Matthew na wala silang care but they are constantly fed. And ano pa tayong mga tao na may hope lagi para sa atin. Yan, so napakaganda, no? Kasi I think that sets us apart. Of course, lahat tayo, even siguro for us as Christians, one way or another, we experience yun. Siguro anxiety, hindi man tayo clinically diagnosed, no? But of course, those negative thoughts, no, come to us. But I think that sets us apart na meron tayong pinangahawakan na salita ng Panginoon na hindi nagbabago. And actually, medyo na banggit mo na, Miss Dean, yung next question natin. But maybe you can also add to that, ano ba yung mga practical tips and other biblical principles for us to have a right mindset and also for us to be able to siguro help others na nasa paligid natin who may be going through something sa pagsisimula ng taon na ito. So I would like to keep it simple. Siguro yung first is set realistic expectations for yourself and for others. So kadalasan lalo na ngayon sa generation of social media, parang tataas ng standards ng mga tao that we forget humanity in a sense na pakikipagkapwa-tao, no? Na lagi nating isip na dapat everything would go perfect. Yun, di ba? Yung how we present to the world. So, keeping it realistic is definitely needed. Hindi kailangan perfect ang lahat. Hindi kailangan perfect ang taon. And growth doesn't mean perfection. So, as you progress, that's already growth. Secondly, siguro limit natin yung unhealthy comparisons as I was mentioning. Yung standard na sineset natin not only for ourselves but to other people na sila rin may pinagdadaanan and we don't really know what other people are going through. So, this is where important yung positive interaction with other people. Siguro, get off social media, less doom scrolling kasi minsan nandoon yung negativity, no? Yung mag-reconnect tayo with the positive influences in our lives. If you have someone that you know that prays for you, mga friends natin, mga support system natin, and get in touch with them, talk to them, update, catch up with them, and maging mas intentional tayo sa ating pagpapahinga at pag-meditate, not only
personal meditation, yung pag-pray natin and convening with the Lord. And lastly, build support system. Kung wala kayong mga pwedeng kausapin, actually build networks sa ating mga schools, sa ating mga tahanan, sa ating trabaho. Baka there is someone that you can reach out to and build your own network. So, talk to trusted people as well if you see someone na maaari mo mapag-sharean. Ayan. Those are the ways na pwede natin gawin na ma-lessen itong negativity na to and less what do you call it, opportunities for anxiety. Kasi kapag napapalibutan ka ng positive influences and you go through the day with the support that you needed, mas mababawasan itong mga pagkakataon na to. So, siguro lastly na rin is seek professional help, especially if you need it. Mental health support is not a sign of weak faith. At isa kagaya lang ng physical well-being, ang mental well-being is all about confronting kung ano yung pinagdadaanan mo and actually looking for the cure or the way to manage it. Ayan. So, it's a good thing. Nabalikan ko lang yung kanina unang-unang nabanggit mo, Miss Din, na there is already an awareness. So, yun yung napakaganda naman nating nakita na even though there's a surge on these types of calls sa DOH mental health na hotline, but again, there's already awareness. And of course, thank you for sharing these practical and biblical tips. Yan, huwag po kayo nga alis. Susunod po ang Espresso Self. Mga usaping in, mga paksang trending, Mga talakayang may kabuluhan. lifestyle at kultura ang sariling atin. Buhay Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso Self! Yan, Erica, Happy New Year! Yes, Happy New Year, guys. Yes, alam mo, excited ako sa unang topic natin because background lang, no? The Philippine Institute for Development Studies, sabi nila maganda raw yung economic outlook sa ating bansa sa pagpasok ng 2026. No, it is expected to grow from 5% in 2025 to 5.3% in 2026. So medyo significant, ano. Dagdag mo pa dyan na may 40% ng mga Pilipino ang naniniwalang mag-i-improve ang ekonomiya. So medyo optimistic yung outlook, Erica. No? Pero syempre, andyan pa rin yung usual concerns, gaya ng rising inflation, ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ako personally, Erica, this year kakatapos na nung Christmas holidays. No? So medyo nahirapan kami sa 500 pesos na medyo. Medyo hindi siya talaga kaya. No? But every year naman, I believe na progressive yung ating financial goals. No? Progressive, continuous. Ako naniniwala ako as I also learn more. Gusto ko pati yung buong pamilya ko matuto rin. Yung loving wife ko, matuto rin. And even yung aming mga anak, no, as young as they are. Yes, totoo yan, Gabi, no, na hindi nga natin ini-aim na maka-save ng mas malaki, no, this year. But ako, for me, yung giving din natin, no, especially yung ating mga offerings, ay yun, ginagol din natin na tumaas din siya. And lalo na ngayon, no, as a church, we prepare for our 50th anniversary. So, isa rin yun sa magandang pag-ipunan, no, sa pag-start natin ng taon. And actually, isa sa mga laging New Year's resolution ng marami sa ating mga kababayan ay makapag-ipon. So, as we start this new year, ano nga ba ang dapat nating personal financial goals? Kaya excited tayong matutunan yan. Welcome natin sa ating Espresso Self, si Mr. Vincent Acosta. Hello! Hello! Good evening! Hi, Vincent. Yan. Sige, magpakilala ka muna yung background mo, anong work, at ano yung field and expertise. Okay, so I'm currently working for a bank, financial institution, as a trust marketing officer. So yung role ko as a trust marketing officer, meron kaming mga clients. Of course, we recommend a good investment mix or mix of investments para ma-achieve ng mga clients namin yung different financial goals nila. So may keywords dun na trust. Tapos may goals pa. No? Do you trust me also, Eric? Ano paniwala talaga tayo para sa ating interview ngayong gabi, no? Pero simulan na natin, no, Vincent, no? Ano nga ba yung, pag sinabi bang ideal financial goals for this new year, ano ba nga yung mga masasabi natin ideal para sa taong ito? Siguro,
kasi syempre may iba't ibang brackets no ng ages, parang magdi-differ ba yon para sa mga siguro sa mga teens, sa mga millennials, and even sa adults, paano ba siya parang magagawa for this year? Okay, so tama no na iba-iba yung ating mga financial goals depending on kasi tayong lahat per individual, iba-iba yung ating mga priorities, iba-iba yung ating mga level of income, iba-iba yung actually, iba-iba talaga tayo. So, iba-iba rin yung life stage kung nasaan tayo. Siyempre, yung mga nasa 20s, no, yung makaka-graduate pa lang, yung mga, let's say, Gen Zs, no, na nag-start pa lang magtrabaho, iba-iba yung financial goals nila compared to yung mga tinatawag nating trentahin, no? Yung mga nasa 30s. Siyempre, iba yung mga Ouch, ouch. financial Nako. goals na yan. And of course, yung mga 40s because they're already starting to build their own family. So, iba-iba ng financial requirements. Kaya, when we say ideal, no, in general, siguro ang masasabi ko lang is for 2026, we should aim to achieve financial freedom or financial independence. So, pag sinabi natin kasing financial freedom, ibig sabihin coming from the word itself, no? Free. So, malaya tayo. Okay? So, kasi pagka, for example, marami tayong utang, 'di ba? Para tayong nakagapos, para tayong nakakulong, nakatali, no? Dun sa mga financial obligations natin na yun. So, ang i-aim natin is maging free tayo dun sa mga yun, sa mga financial obligations na gano'n. So, isa Kala ko, yun sa mga pwede nating financial goals. And of course, we need to have savings and investment. So, there's difference between the two. Pero savings. dapat parehong importante. Yeah. Kala ko yung financial freedom parang free ka to Splurge. spend para mag-shopping. Pero sige, Akala ko rin, Gabi. himay-himayin natin, Yeah. Vincent, no? Kasi baka ma-overwhelm din yung ating mga viewers, no? So, practical sense, no? Siguro, sabihin natin, rentahin na nga, no? Kumikita ng konti. Tapos, paano ba yung practical tips para naman mas maging effective, no, yung ating mga kababayan sa kanilang pag-manage ng finances? Sabi mo nga, debt-free, no? Walang obligation, walang mga kautangan. Ano yung mga practical tips that you can share? So, unang-una, para maging debt-free tayo, no, or ma-manage natin ng maayos yung ating mga utang, kung meron man tayong utang or ating mga finances, we have to change our mindset. No? Kasi pagka na-change na natin yung mindset natin, tuloy-tuloy na yan, makaka-create tayo, pwede nating mapalitan yung mga habits natin, pwede tayong makagawa ng system that will work for us. No? Kailangan natin kasing mahanap yun kasi personal finance kaya nga siya personal kasi individualized siya or personalized siya. Iba-iba. So, for example, siguro magbigay na lang akong example, no? Kung ang nakasanayan ng mga tao pagdating ng sweldo nila or siguro hindi nila natatrack ng maayos yung mga expenses nila. So, dahil di nga nila natrack ng maayos yung expenses, kinakapos sila para ma-sustain yung mga living expenses nila for the rest of the month. So, ang gagawin nila ngayon is magbaborrow. So, pag nangutang sila, pagdating ng sweldo nila, 'di ba, sa susunod na katapusan, for example, sa susunod na cut-off, ang gagawin nilang unang-una is pambayad ng utang. So, pag pinambayad nila ng utang, pagdating ng sweldo nila, pinabayad nila ng utang, mangungutang sila ulit kasi hindi na ulit nila kayang i-sustain yung living expenses nila for the rest of the month. Ganun. So, parang nagiging cycle na lang Vicious siya. cycle. Oo, nagiging cycle. Actually, in line with that, no, Vincent, isa rin sa nakikita kong parang trend kasi ngayon, yung mga pay later. And siguro, parang ang very catchy sa kanya kasi yung mga zero interest. So, Wow. parang sinasabi doon na parang hindi ka naman talaga parang nangungutang kasi, yun nga, parang babayaran mo lang siya at a later date. Pero yun nga, parang babalik din siya na nagamit mo na yung para sa
buwan na yun. So talagang babalik doon. Wala ka na palang Mangungutang ka huhugutan ulit. ng Yan, oo experience. nga. Wala naman. Hindi naman siya from experience. Yan. Pero siguro, pagdating sa mga ganito, parang paano ba nating masasabi na it's a good, parang loan? Or yun nga, saving pa ba siya? Makakount mo pa siya as saving? Kasi parang yun nga, parang zero interest naman. So parang hinahati ko lang yung money ko. So parang pwede ko pa siya magamit for other things. So parang when is it wise na parang to use this kind of siguro ba siya? Parang perks, no? Lalo na pagdating sa mga online spending. Okay, so ako personally, kung naayos kasi natin yung pagmamanage natin ng finances natin ng mabuti, no, na 50% for example will go to our needs, tapos ito yung percentage, kunyari 20% sa wants, ganyan. So pag naayos natin, nagkaroon tayo ng magandang system, hindi na natin kailangan gamitin yung ganun klaseng mechanics, no? Yeah. Pero kung sakaling kailangan, ang masasuggest ko lang, i-track natin ng mabuti. Kasi tama ka, Erica, no, na baka, ano tawag dito, yung mga buy now, pay later, yung mga after 3 months pa bago mo siya bayaran. Installment. Oo, and then Nakalimutan mo na. by that time, nakalimutan mo na meron kang ginastos. Tapos, papatong yung mga expenses mo for that month. Doon tayo nagkakaroon ng problema. Pero pagka na-track natin siya at na-monitor natin siya ng maayos, meron tayong magandang sistema na ginagamit. Doon magiging effective yung mga ganong klaseng methods. I think napaka-importante yung sinabi ni Vincent na we have to track, we have to measure, we have to know kung saan pupunta yung pera natin. Let's jump doon naman sa mga savings, Vincent, no? Kasi baka yung sinasabing savings, thousands na agad nasa isip, milyones na agad nasa isip ng mga kababayan natin. Or yung iba naman sa alkansya. No? Ano ba yung definition at paano mag-start ng habit ng savings para sa ating mga kababayan? Okay, so pag sinabi kasi nating savings, no, it's accumulation of money. So dito, siguro ang isa sa mga pwede kong maging example dito is to establish your emergency fund kasi napaka-importante nito. So itong emergency fund na to, ito kasi yung magagamit mo for future emergencies. So kailangan talagang mag-save up for that. Kasi, for example, nagkaroon ng emergencies, tapos wala kang emergency fund, doon tayo nagkakaroon ng problema. Doon tayo kakailanganing mag-borrow. So, doon na tayo nagsisimulang hindi maging debt-free. So, ngayon, sa pagsisave natin, no, as I've mentioned earlier, dapat lang magkaroon ng magandang sistema, ilang percentage mapupunta sa savings. Of course, for example, unahin natin yung tithe, no, and offerings natin na ibawas dun sa salary na marireceive natin, then a certain percentage dapat i-allocate na natin siya agad for savings. Hindi yung gumastos muna tayo ng gumastos, then kung ano yung matira, yun yung mapupunta sa savings. Kasi pag ganun ang ginawa natin, baka umabot tayo sa point na walang matira para sa savings natin. No? So, pag tinabi na kagad natin ang tithes and offerings and ang mga for savings natin for our emergency fund, yung matututunan natin i-budget kung ano yung natitirang pera para sa ating mga needs and wants. Actually, Gabi, ako nakakatuwa makita may mga nakita ko para mga posts na even yung mga parents ngayon, as young as yung mga babies na meron sila or siguro mga nasa 1 to 3-year-old, yung mga napamasko nila ngayon, parang ginawa nila, nag-open na sila ng bank for their kids. So parang sinasabi nila na, oy, mga tito, tita, ito na yung parang mga napamasko ng mga anak na. So coming to investments naman, no, parang meron ba parang age na dapat, ito, mag-start ka na mag-invest? Paano ba siya yung process nun sa pagdating naman sa investment? Okay. So, pag sinabi nating investments kasi, we are making our money work hard for us. So, we are investing for our long-term goals. So, kanina, nagsisave up tayo para sa ating emergency fund. Ngayon naman, nag-i-invest tayo para sa future needs natin, future financial goals. So, ngayon,
in terms of kung paano tayo mag-i-invest, napakaraming investment outlets dyan. May mga banks na nag-offer ng hindi naman kamahalang minimum to invest. For example, makakapag-invest ka na for as low as 1,000 pesos, 2,000 pesos. So if you are able to allocate doon sa salary natin, makapagtabi tayo para sa pag-invest natin, pwede tayo makapag-start ng investments natin. Oo nga, no? Kasi I think yung iba natatakot din, Vincent, no, na mag-invest, no? Kasi siyempre, i-invest ka ng pera, minsan mag-invest ka rin ng damdamin, no? So, Yes. ano mga example, Vincent, ng mga investment? Kasi baka inisip ng iba, bahay, property, or kahit mga stocks, no? Paano sila pwede magsimula na small scale, practical scale? Paano to get it going? Okay, so ako ang recommend ko is kumausap tayo ng professional investment counselor, no? Yung expert sa bagay na yan kung beginner pa lang tayo when it comes to investing para ma-explain sa atin ng mabuti. Kasi pag nag-i-invest tayo, merong certain level of risk tayong tinitake dyan. So iba-ibang investment outlets, iba-iba rin yung level of risk niyang mga yan. So, kailangan ma-explain sa atin ng mabuti to, maintindihan natin ng mabuti before tayo makapag-invest. So, isa sa mga popular na investments ngayon ay yung mga tinatawag nating UITF, Unit Investment Trust Funds or mutual funds. So, itong mga to, pag pumasok ka dito, nag-invest ka sa bank, for example, tapos sinabi natin, pa-discuss nga po ng UITF or Unit Investment Trust Funds. I-discuss nila sa inyo na may iba-ibang investments doon sa UITF. Merong mas risky, yung mga naka-invest sa stocks. Meron din namang naka-invest lang sa mga money market, mga time deposit lang din na hindi ganun ka-risky. So, yon kailangan ma-explain sa atin ng mabuti yon bago tayo mag-start mag-invest. Hindi naman lahat risky, oo. Parang different parang risk appetite, no, and levels, no. Siguro since nag-offer ka din, baka mahaba pila bukas, no, sa office or sa mga banks. Hindi naman, wala naman bayad magtanong, no, sa mga banks natin saka mga experts, no. So I think it's a good invitation and advice na rin, Vincent, no. Any final learning or thoughts, Yes, Mary? I think magandang reminder ito sa atin, Gabby, lalo na ngayon as we start the year, no? So ngayon pa lang mag-start na tayo to learn ano nga ba yung dapat nating i-save, ano yung dapat nating i-invest, and syempre at the end of the day that we should be reminded na maging good stewards tayo ng mga bagay na in-entrust sa atin ng Panginoon. Oo, proper stewardship, no? And then even the Bible tells us to seek first the kingdom of God. Speaking of financial goals and goals for the new year, napaka-importante po ng spiritual goals, and what better way to start yung ating taon and renew our minds than off from the Word of God. So susunod na po ang ating pong Hebrews. Welcome to Hebrews. Ito po ang bahagi sa ating Lighthouse Cafe na naglalayo na bigyang daan sa ating mga kalooban, kaisipan sa ating buhay, ang katotohanan ng salita ng Diyos. Napakaganda po ng ating mga pinag-usapan. Sa simula ng taon, maraming mga tao ang umaasa sa kung anong siguro luck, no, swerte, o kaya naman mga traditional na maaaring dalhin sa atin ng bagong taon. Subalit sa atin po na pag-usapan ay napakahalaga na ang mga mananampalataya, mga biblical Christians, ang mayroong pagkilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, na magkaroon po tayo ng kamalayan sa ating kalooban na unang-unang gawin natin ang kalugod-lugod at kaluwaluwalhati sa Panginoon. Anumang bagay po ito. At hindi po ito ginagawa lamang sa loob ng mga simbahan natin, mga eklesiya o mga churches. Ngunit ito'y dinadala sa lahat ng lugar na kung saan ang mga mananampalataya nagtatrabaho, kumikilos, tahanan man yan, komunidad man yan, barangay, opisina, kahit saan, lalo na sa gobyerno. Ang kalugod-lugod at kaluwal-luwalhati sa Panginoon. Doon po sa Hebreo, chapter 13 and verses 20 to 21, ang sinasabi, the God of peace, make you perfect
Okay? In every good work to do His will. Yung bang ang ating Panginoon ay magawa daw ayon sa kanyang biyaya sa atin na tayo na mga mananampalataya magkaroon ng kasanayan, perfect equipping upang gawin ang kaniyang kalooban. Hindi po ang kalooban ng tao. Hindi kung anong tinatadhana ng batas ng tao. Hindi yung moral lang. Hindi yung kaano lang ang kapakipakinabang sa atin. Okay? Ngunit unang-una ang kalugod-lugod sa Kanya. Para napakahirap po itong gawin. Subalit kinakailangan gawin. Okay? Sapagkat ang sabi, because He works in you that which is well-pleasing in His sight. Ang lahat po ng pagkilos ng Panginoon ay hindi lang para tumanggap tayo. Okay? Ng mga bagay mula sa Kanya, kundi kumikilos siya upang magawa natin ang dapat nating gawin sang-ayon sa Kaniyang kalooban. Nagnanais po tayo na ang taon ito ay magdadala sa atin ng maraming bagay. Siguro iniisip natin mga material na bagay, yung mga inaasam-asam natin, mga goals natin, mga ambisyon natin, mga gusto natin marating, at sana ibigay ng Diyos yan. Subalit doon po sa 1 John chapter 3 and verse 22, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. And whatsoever we ask, anuman po ang ating hinihiling, we receive of Him. Tinatanggap natin mula sa Kanya. Hindi dahil tayo dumalangin. Hindi dahil tayo ay nag-request sa Kanya. Ang very specific po na sinasabi rito ay because we keep His commandments. Ginagawa natin ang sang-ayon sa Kaniyang salita. Hindi po yan tumutukoy sa kung ano lang na kautusan ni Moises, kundi ang kautusan ng ating Panginoon. Okay? That we should observe all the things whatsoever He has commanded to us. Ano po? And then ang sabi, and do those things that are pleasing in His sight. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Tinatanggap natin mula sa Kanya ang mga bagay na ito sapagkat tayo tinitingnan ng Panginoon kung ginagawa natin ang Kaniyang kalooban at ginagawa natin ang kalugod-lugod sa Kanya. Ano po mga bagay ang kalugod-lugod sa Panginoon? Binibigay po yan. Ang isa ay mula doon sa Colossians chapter 1 and verse 21. Ang sinasabi po dito ay, and you that were sometimes alienated and enemies in your mind by wicked works, no, hath He reconciled. Kung kaya si Kristo ay naparito, siya'y pinanganak at nagkaloob ng kanyang sarili, nabayubay sa krus, namatay, inilibing at nabuhay na maguli. Lahat ay ginawa para sa atin. Ang sabi dito to present you holy, unblameable, and unreprovable in His sight. Ang lahat po ng kalugod-lugod sa Panginoon ay kinapapalooban ng tatlong bagay na yan. Ano po? Kabanalan. Without which no one shall see the Lord. Holiness. Ano po? Yun bang sinasabing unblameable? Walang kapintasan sa harap niya. And then unreprovable, wala nang kinakailangang i-correct kaya. Okay? Sapagkat alam natin ang ating ginagawa, hindi na sang-ayon sa batas ng tao, kundi sa Kaniyang salita. Alam niyo po, gawin lang natin yan. Maaayos ang ating buhay sa 2026. Sigurado po yan. Bakit po? Hindi hula yan. Sapagkat yan ay katuruan ng salita ng Diyos. Ang bilis naman ng bagong taon. Tapos na kaagad. Sisimula pa lang tayo. But thank you for joining us today sa ating pong mga napag-usapang palagay ko yung relevant at very practical sa taong ito. Yes, at nagpapasalamat din po tayo sa ating mga naging guests. Nandiyan po si Attorney Moses Rivera, Dr. Roberto Manawis, Dr. Aika Isidro, and si Ms. Dean Casimiro, Mr. Vincent Acosta. You can rewatch and share episodes from our Facebook page and YouTube channels. And just look for Lighthouse BBC Great Commission TV or GCTV Asia. Sa YouTube naman, look for GCTV PH. Make sure to like and subscribe. At para naman po sa mga on the go, meron pa rin po tayong podcast sa Spotify. Hanapin niyo lamang po ang Lighthouse Cafe and you can listen to our episodes anywhere you are. Yes, bagong taon pero andyan pa rin po ang ating faithful na tech and food team. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi po posible ang ating weekly live broadcast kung wala po sila.
Edwin Ballesteros, Jed Gamboa, Erin Joy to the World, Abante, ELC, Jeff Cutie Alvarado, Leo Alpas, Japs Dominguez, Chris Fortes, Emily Ballesteros, Daisy Ku, Malu Inorino, and Jabez Gamboa. And Mike Ayebra. Michael Yabra. And syempre po maraming salamat pa rin po sa aming mga ministry partners, no? Even sa 2026 ay kasama pa rin po namin kayo ang Four Gospels Catering Services, Hub 105, Haircutters Republic na located po sa Q Plaza Mall, Cainta, Rizal. And so, join us again on Monday night next week, same time, 8:30, for another live broadcast ng ating pong Lighthouse Cafe. Where good talks happen.